Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. In this modern age of ever-evolving security threats, an organization stands out in the Philippine Army. Professional soldiers with unwavering commitment, working as a team, performing tasks unheard, unseen, providing accurate, timely, relevant, and predictive intelligence. They are exactly where they are supposed to be, upholding the core purpose of serving the people and securing the land. We are your Army Intelligence Regiment. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Isang maganda at produktibong umaga sa inyo mga kamanggagawa. Ngayon ay ika-24 ng Enero, Martes. At dahil nga Martes, muli nyo kaming samahan sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Si Team Laderas po ito at magandang Martes din po sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz, pati na rin sa ating mga kamanggagawa sa iba't ibang sulok ng bansa na nanonood ng ating live stream via the AFP Radio and the Department of Labor and Employment official Facebook pages. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating stream para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. Halos patapos na nga ang buwan ng Enero pero hindi pa kami tapos sa pagpapakilala ng aming mga programa at serbisyo, gayon din ang mga umiiral na batas patungkol sa paggawa. At para sa Dole in Focus segment, sa ikalawang bahagi ng ating programa, ating pag-uusapan ang mga nakapaloob sa right to self-organization o yung karapatan ng isang manggagawa na bumuo
o sumali sa mga unyon o asosasyon ng mga manggagawa sa kanilang mga pagawaan. Atin ding aalamin ang importansya ng pagkakaroon ng labor organization o unyon sa mga lugar pagawaan at syempre, kukumustahin natin ang mga unyon sa Region 6 at yan ay ating pag-uusapan maya-maya lamang kasama si Regional Director Sixto Rodriguez Jr. ng Dole Western Visayas. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. Good news mula sa Soxargen. Mga manggagawa sa sektor ng industriya ng transportasyon sa Cotabato handa ng magnegosyo. Umabot sa 111 miyembro ng Mindanao Transport Services Cooperative o Mintransco ang pinakahuling tumanggap ng higit 2 milyong livelihood grant mula sa DOLE, DOTR, Entrepreneur Program na iginawad sa mga transport industry workers sa Cotabato na ginanap sa Our Lady of All Grace Cathedral Gym, Kidapawan City, Kamakailan. Pinangunahan ang turnover ng mga starter kit ni Supervising Labor and Employment Officer Ernesto Coloso na tumayong kinatawan ni Dole Provincial Director Marjorie Latoha kasama si Chief Haron Nul ng LTFRB Regional Office 12, mga lokal na opisyal ng lungsod at ng Pangulo ng accredited co-partner nito na Stanfilco Makilala Labor Union na si Vicente Bagpo. Kabilang sa mga napiling proyekto ng mga benepisyaryo ay car wash, panaderya, pagkakarpintero, serbisyo sa paglilimbag, paghihinang, paggawa ng hollow block at iba pa. Ayon kay Ginoong Coloso, tulong ito ng pamahalaan upang mabilis na makaahon ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga manggagawa mula sa sektor ng transportasyon, kaya marapat lang na pangalagaan at palaguin ang panimulang negosyong ito na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo. Sa ngayon, ang Entrepreneur Program na joint project ng Department of Labor and Employment, Department of Transportation at ng Office of the Transportation Cooperatives na naglalayong matulungan ang mga manggagawa mula sa sektor ng transportasyon upang makayanan ang epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ay pinakikinabangan ng 3 transport cooperatives sa lalawigan ng Cotabato na kinabibilangan ng Midsayap Van Transport Cooperative na may 62 benepisyaryo at ng President Rojas Transport Cooperative na may 43 miyembro. Ang Economic Recovery Project na ito ng pamahalaan para sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon ay nakatulong na sa 216 na individual sa lalawigan ng Cotabato na may kabuuang grant na 5.2 million pesos. Good news naman tayo mula sa rehiyon ng Cagayan. Peso ng Sanchez Mira, matagumpay na idinaos ang Business Forum patungkol sa labor standards at labor relations. Sa pamamagitan ng Public Employment Service Office ng lokal na pamahalaan ng Sanchez Mira sa Cagayan, matagumpay na idinaos ang Business Forum sa mahigit na 45 empleyado ng Bagak Hotel Sanchez Mira sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment, Cagayan Field Office, Kamakailan. Tambok sa nasabing Business Forum ang mga usapin hinggil sa paksang may kinalaman sa paggawa tulad ng mahalagang probisyon ng Public Employment Service Office Law at mga pinakahuling DOLE issued. Pinalakay ni Ginoong Onofre James Mendoza, Senior Labor and Employment Officer at Regional Focal Person ng Labor Standards, ang mahalagang probisyon ng kasalukuyang umiiral na batas sa paggawa, partikular ang labor standards at labor relations. Tinalakay din ang mga serbisyo ng kagawaran, pati ang pinakahuling issuances nito gaya ng DOLE Advisory No. 1 Series of 2022 o suspension of work in the private sector by reason of natural or man-made calamities.
Sa ngalan ni Dole Cagayan Field Office Provincial Director Grace Pomar, nagbigay naman ng isang pagtatanghal si Binibining Lizelle Magno, Supervising Labor and Employment Officer tungkol sa mga programa ng PESO. Hinikayat din niya ang mga organisasyon at mga establishmento na gamitin ang mga serbisyo ng PESO para sa job facilitation upang makakuha ng mga kwalipikadong tauhan para sa kanilang negosyo. Inamin ni Binibining Magno na krusyal ang papel ng pribadong sektor sa paglikha ng mga trabaho para sa inclusive growth, hindi lamang sa munisipyo ng Sanchez Mira, kundi maging sa provincial level. Taos-puso rin ang pasasalamat niya kay Glenna Fuertes, ang PESO manager ng Sanchez Mira, sa pagsisimula ng aktibidad. Sinabi din ni Binibining Magno na ang naturang business forum ay isang pagkakataon upang maipaabot ng DOLE ang tulong sa pribadong sektor sa pagtugon sa mga issue at alalahanin sa kani-kanilang establishment. At good news naman tayo mula sa rehiyon ng Ilocos. DOLE, isa sa katuparan ang pakikipag-ugnayan sa mga namumuhunan sa industriya ng konstruksyon sa Pangasinan. Masigasig ang Department of Labor and Employment Regional Office 1 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman na isakatuparan at gawing formal ang pakikipagtulungan sa mga key stakeholders sa industriya ng konstruksyon sa Pangasinan sa layuning mahusay na maitaguyod ang occupational safety and health sa mga manggagawa at employer ng nasabing industriya. Sa ginanap na courtesy call ng Pangasinan Constructors Association Incorporated o PCAI kamakailan, na pinangunahan ng Pangulo ng Asosasyon na si Christopher Ferrer at ng Training and Development Chairperson nito na si Benedict Beguas, binuksan ni R.D. Guzman ang talakayan upang higit na pagtibayin ang pakikipag-ugnayan ng DOLE sa asosasyon. Ayon kay R.D. Guzman, nais nilang palakasin ang kanilang ugnayan sa mga key players sa industriya ng konstruksyon dahil ang naturang sektor ay nananatiling pangunahing job generator o tagalikha ng trabaho sa buong rehiyon. Dagdag pa niya na ang pinalakas na pakikipagtulungan sa sektor ng konstruksyon ay maaaring maging isang plataforma upang palakasin ang pagsunod ng mga kumpanya ng konstruksyon sa mga pamantayan ng occupational safety and health, pati na rin ang overall labor standards o pangkalahatang pamantayan sa paggawa. Dahil kabilang sila sa isang industriya kung saan mataas ang panganib, dapat umanong may kamalayan tungkol sa occupational safety and health ang mga kumpanya sa nasabing industriya. Sa bahagi naman ng DOLE, nangako si R.D. Guzman na itataguyod nila ito bilang isang paraan upang maprotektahan ang interes ng parehong manggagawa at employer. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Western Visayas Regional Director Sixto T. Rodriguez Jr. upang ibahagi sa atin ang usapin patungkol sa karapatan ng isang manggagawa na bumuo o sumali sa isang organisasyon ng kapwa manggagawa na nakapaloob sa tinatawag na right to self-organization. Pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio.
Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Minsan pa, pinatunayan ng isang simpleng magsasaka na ang kahirapan ay hindi hadlang para sa isang maginhawang buhay. Ating tunghayan ang kwento ni Lorgie, ang kwento ng trahedya, pagbangon, at tagumpay. Si Tatay Lorgie, nalugmok sa utang dahil sa isang trahedya sa kanyang buhay. At dahil sa tulong ng Dole, ay nagmamay-ari na ngayon ng farm tractor, 6-wheeler truck, corn shredder, mechanical bed dryer, at 10 ektarya ng lupa. Oo, nagawa lahat yan ni Tatay Lorgie. Ako si Lorgie Delpin, tiga-tina Dumaraw Capiz. Kag may asawa nga si Rubilin Di Rosario Delpin. Ako may bata 2 kabilog, bahay laki. Isang simpleng magsasaka si Tatay Lorgie sa Dumaraw Capiz. Mahirap man ang buhay, determinado ito dahil sa kanyang pamilya. Simple, tahimik at masaya. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang pangyayari. Pagsampot ko di nga lugar do, kasiot gid di nga lugar. Gauso ya kinawatay di sa amon nga lugar kamais. Di nakabalaka mo ko kakon nga umahe may gasto kag nagbakal ako ka pusil nga paltik para may pangapin ako sa akong produkto. Di way ko kabalo nga nakita makaiban nga nagabantay ko akong mais nga may dala ako nga dirusi nga paltik. Tigin padakop dako sa GG. Pag agap pa sa kalibutan nakibot ako may mga pulis sa gwa. Hindi ko kasulog. Hinuli si Tatay Lorgie dahil sa kasong illegal possession of firearms. Matapos makonvict, inaprobahan ang hiling ni Tatay Lorgie na sumailalim ito sa probation. Maswerte siyang napili para maging benepisyaryo ng Project Rehab o Rehabilitation Enhancement for Holistic Advancement of Beneficiaries. Isa itong convergence project ng DOJ at DOLE. Ito ay naglalayong maibalik muli sa pamayanan at mamuhay ng normal ang mga probationers sa pamamagitan ng livelihood projects. Okay, good morning. Ako si Marjorie Villamor, probation officer sa Rojas City Parole and Probation Office. Amon nga agency was in partnership with DOLE under sa ilang rehab project pala nga DILIP. So, isa sa mga beneficiaries na consider si Mr. Lorgie Delpin. So, ang mamangkot kamo ko nga asya ang isa sa mga ginpick namon nga maging beneficiaries that ang iya sining kahugod kiniya kag ang iya nga positive attitude. Ang isa sa function naman dito is to monitor ang ilang mga DOLE projects ang ginhatag sa ila. During that time, sang akon nga pagbisita, I was amazed nga ang iya nga project nga out of 8,000 nga ginhatag sa iya nga capital para sa iya nga corn plantation, nag-improve kag nag-expand sang iya nga mga projects. Isa na Nabigyan si Tatay Lorgie ng corn seeds, fertilizers at trainings bilang parte ng livelihood grant galing sa DOLE. Matapos nito ay sunod-sunod na ang mga biyaya na dumating kay Tatay Lorgie.
Ang dating 2 hektarya ay naging 10 hektarya na ng lupa. May mga tanim ito na kalamansi, mais at iba pa. Nakabili na rin siya ng farm tractor na malaki ang naitulong sa kanyang trabaho. 6-wheeler truck, shredder na pinaparentahan niya sa ibang magsasaka, at mechanical bed dryer na kumikita ng halos 20,000 kada buwan. At dahil naging maunlad ang kanyang negosyo, 10 hanggang 20 katao ang nagtatrabaho sa kanya tuwing peak season. Kung mag-uras ka produkto, kami nagatimbang isanda. Kaya mo din may nakobra kami di sana, may sweldo mo kami kasi kami. Kaya mo din kasi cropping hari kami di. Mabuhi gitu may nagabuli gid sa akong tatay mo di. Kung makobra kami di, may sweldo kami. Biskan wala kami kobra, makadalagan di ako minsan na. Ang nabulig sa pag-ubra ko di kay Taibod. Pamakala ko sa mga gusto ko, mga pagkaon, kagabulig na sa ginikayanan ko magbakal sang traklo sa balay. Halimbawa, mga bugas kag mga gamit sa sulod ka balay. Nakabili na rin siya ng multicab. Cropping ang minakal ko, multicab. Kinitaan ko ngayon sa panguma. Dugang luman sa lidansya ko sa nakaduling kantidad ng ginatag sa akon. At motor. Kami na yung nagamit ko sa maglakat-lakat ko, pangita ko, presyo ka mais, o pamakal ka mais, kung hindi may mais. Kanya ring napag-aral ang kanyang panganay at nakapagtapos ng education at isa na ngayong licensed teacher. Pero iya gid ginatudlo na samon nga isa ko ginagaginat ano sa iya nga hindi gina kami pwede magbulaw kay bata pa lang kami ginaanhan niya gid nga hindi gid pwede magtinaman kay ginaano niya gid nga makatimakas gid sa nga para maka sa amon nga duha nga maguton nga hindi kuno kami magantos sa ulihi. Nakatapos ako bilang maestra kag nakapasar. Nakuha akong license ang 2019. Muna nga balamon thankful man kami bisa nag ano sa tuya ay kundi tas plus pa nagka-project nakadugang sila pangabuya sa pangabuya namon. Lahat ng ito ayon kay Tatay Lorgy ay para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Ako si Robilén Delpin, asawa ni Lorgy Delpin. Nagapasalamat ako subong kay nakatilimawas makami kaginhatag kaduli sa amon. Amo to yagin halinan ka amon pangabuhi nga daw nag-uro improve makamit gamay. Kag sa duli madamo-damo gid nga salamat sa inyo kay dako gid nga ginahambuli niyo sa akon. Sang una nga kapangutang pa lang ako, igado gid akong kabuhi. Tungod sa kabakas ko, kag medyo imot-imot gid man, gid na nalipay ko sa akong kabuhi, ano pa akong kabuhi nga ginapangita. Bisan mapatay ko, kiro ko ah. Si Tatay Lorgy ang isa pang patunay na ang kahirapan ay hindi sentensya sa buhay. Pwede itong malampasan at mapagtagumpayan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 28 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At para talakayin ang right to self-organization, bigyang linaw ang importansya ng pagkakaroon ng labor organization o union sa isang kumpanya at balitaan tayo hinggil sa kalagayan ng mga union sa Western Visayas. Kasama natin ngayon sa programa si Regional Director, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. ng Dole Regional Office No. 6. Magandang umaga, RD Popoy. Si Team Laderas po ito ng IPS. Good morning, RD Popoy. RD, magandang umaga po. Naririnig niyo na po ako? Clear, but I cannot... naririnig po ako? Yes, sir. Opo, RD, naririnig ko po kayo. Okay. Magandang umaga ulit kasama ang team at sa lahat ng inyong tagapakinig sa inyong station. Good morning. Good morning, RD Popoy, at welcome po dito sa ating programa Dole sa AFP Radio. Salamat naman at nabigyan ako ng oras ng ganito. Opo. RD Popoy, puntahan na po natin yung una naming katanungan sa inyo patungkol dito sa right to self-organization. Isa nga po ito sa karapatan ng ating kamanggagawa na magkaroon ng kalayaan na magtatag o sumali sa isang organisasyon ng kapwa manggagawa. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ngayon at sumusubaybay, ano po ba yung legal na basehan at ibig sabihin kapag nababanggit yung salitang right to self-organization? Kasamang team, ang basehan ng the right to self-organization ay matatagpuan natin sa ating saligang batas, yung tinatawag nilang 1987 Philippine Constitution, at sinasaad doon ay it is a protected and guaranteed right na mga magagawa ang isang pag-union. Of course, hindi lang ang Constitution ng ating basihan, kundi matatagpuan dito sa the Labor Code of the Philippines. At sinasabi nga doon sa ating Constitution ay the state shall guarantee the rights of the workers to self-organization, collective bargaining and negotiation, and the right to engage in concerted, peaceful and concerted activities, including the right to strike. At kung legal na basihan pa rin ang ating hinahanap ay meron din tayong basihan sa Labor Code of the Philippines na sinasabi lahat ng manggagawa sa private establishments, whether for profit or not, shall have the right to self-organization of their own choosing for the purpose of collective bargaining and negotiation. So ang pag-union ay isang karapatan na pinoprotektahan ng Constitution. It's a guaranteed right. At ang lahat ng magagawa sa private establishment ay may karapatang sumali at mamili ng kanilang union, at ang purpose nito ay for collective bargaining and negotiation. Apo. RD, since nabanggit niyo po na lahat naman po ay pwedeng sumali sa isang union, meron po bang exemptions o yung mga hindi pinapayagan na makilahok sa isang union? Of course, sa lahat ng magagawa sa private establishment ay may karapatan. Meron lang yung mga ilan na hindi pwedeng sumali dahil sa kanilang posisyon, like yung managerial employees. Of course, they are representing the employers and they cannot deal with themselves, no? Sila ay representative of the employer. Of course, yung sa gobyerno naman ay sa mga government workers, isa rin doon yung high level personnel, kagaya ng region. At hindi po maaaring sumali yung mga may matataas na katungkulan katulad ng mga humahawak ng managerial positions. Yes, kasamang team. At hindi lang rank and file, pati na rin yung mga
supervisory employees and supervisors. Pwede rin that they can form their own organization, pero hindi sila pwedeng sumali dun sa organization or union ng rank and file employees. Because dapat bumuo sila ng sarili nilang union, yung supervisory employees. Apo. Regarding naman po, RD Popoy, sa membership, voluntary po ba o mandatory yung pagsali ng isang manggagawa sa union? Of course, of their own choosing, ibig sabihin ay voluntary dapat yan at hindi dapat sila pinipilit na sumali sa union. Pero sinasabi ko nga na lahat ng rules ay may exemption, no? As a general rule, all employees cannot be compelled to join unions except kung meron na talagang existing union at meron silang CBA. At doon sa kanilang CBA, yung collective bargaining agreement na tinatawag ay nakalagay doon ang sinasabing closed shop agreement, no? Meron din mga ganyang kontrata sa loob ng CBA, yung closed shop agreement. Ibig sabihin, yan ay isang kondisyon para lahat ng aplikante ay pwedeng matanggap dyan sa kumpanyang iyan. Yan ay isang kasunduan ng management and the union na dapat lahat ng papasok dyan ay mag-join, no? O sumali sa union. So since this is an agreement and it's obligatory sa mga parties, dapat nila sundin yung kanilang kasunduan. Opo. Tapos RD, once na maging miyembro po ng union ng ating kamanggagawa, meron po ba silang dapat i-expect na babayaran o yung union dues kung meron man po? Of course, lahat ng organization na meron ding fees, no? Bilang miyembro ng isang organization o isang association o isang union, ay meron tayong tinatawag na union dues, no? Parang taxes yan, is the lifeblood of the organization, no? Para namang to run their business. Meron doon sa mga independent unions, tawag natin yan ay union dues, no? Pero pag yan ang independent sumali sa federal like TUCP or KMU, aside from union dues, meron din silang binabayaran na affiliation fees, no? Affiliation. Or agency fees, meron din doon sa isang organization, isang union na hindi sole and exclusive bargaining agent. Opo. Tapos tungkol naman po sa pagbubuo ng union, meron po bang requirement na dami ng mga manggagawa bago bumuo ng isang union? At paano din po ba nagiging legitimate yung isang binuong labor organization o workers association, RD Popoy? Wala namang requirement as to specific number, pero depende sa laki ng kumpanya, sa laki ng establishmento. Pero of course, in any organization ay meron na dapat mga union officers. Union officers na dapat ay ma-register din yung or submitted yung mga list of union officers. So wala naman a specific number of employees na nire-require. Pero dapat merong mga union officers. Opo. Tapos paano naman po, RD Popoy, nagiging legitimate yung pagkakaroon ng isang labor organization sa isang pagawaan? May proseso po ba na dapat nilang gawin para ma-acknowledge na legitimate yung pagtatayo nila ng isang union? Of course, bago i-recognize yan ng employer, before an employer can deal with that union, ang isang organisasyon o isang union ay dapat registrado, no? Registered sa Department of Labor and Employment for it to have legal personality to deal with the employer. Kung hindi sila registered, kahit meron silang constitution and bylaws, meron silang elected officials or officers, but they are not registered, duly registered in the Department of Labor and Employment, they cannot just deal with the management or employer. So the employer can just deny yung kanilang demand. Opo.
Ngayon pong once matapos po na makapag-register at ma-recognize na legitimate ang isang union, RD Popoy, ano naman po yung mga karapatan na pwedeng i-exercise ng union ng mga manggagawa at syempre po, ano po ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng union sa pagitan ng manggagawa at ng ating mga employers? Ang pag-union ay, of course, tinatawag nila in union there is a strength. So may pagkakaisa at ang union officers or that registered union will represent yung members in that bargaining unit na they seek to represent. Halimbawa, ang nire-represent nila ay rank and file employees. If they are registered, they have the right to represent all employees. No? Lahat ng interest na manggagawa in that bargaining unit ay pwede nilang idulog yung interest ng manggagawa dyan sa employer. And of course, kung isa pa yan, pag sila ay legitimate, pwede silang humingi ng financial statement coming from the management. No? Nasa ganun malaman nila kung magkano ba yung kinikita ng isang kumpanya para pwede silang maki-negotiate o mag-bargain for a higher benefits. Marami pa like to own properties at pwede rin silang mag-file ng complaint to sue and be sued and other rights of the legitimate labor organization. Opo. Ano naman po, RD Popoy, yung kahalagahan nung pagkakaroon ng union sa pagitan ng workers at employers? Kasi hindi po ba para sa ilan, parang kapag sinabing may union, parang laging makikipaglaban. Ano po ba talaga yung essence ng pagkakaroon ng union? Ang talagang primary purpose ng pagkakaroon ng union or asosasyon, particularly talaga yung union, ay for the purpose of bargaining and negotiation with management. Of course, pwede na rin natin sabihin, yung minimum wage ay hindi talaga sapat. Minsan, sa pangangailangan ng pamilya, ay pwede sila mag-ask, humingi ng karagdagang benefits para on top of their minimum wage if they are registered union. So they can negotiate and bargain with the management. Yan yung primary purpose ng pag-union. At pangalawa, of course, for mutual aid and protection. No? Pwede silang to engage into any legal activities, to engage into any business if they are also legitimate labor organization. Opo. Ngayon naman po, RD Popoy, kukumustahin namin yung kalagayan ng mga union dyan sa Western Visayas. Ilan na po ba yung mga, gano'n na po ba karami yung mga registered unions dyan sa inyong region? At mula sa nasabing bilang, ilan po kaya dito yung nasa private, tas ilan po yung nasa government? Ang Region 6 ay medyo malaki-laking rehiyon, no? Composed of Panay Island and Negros Island. But majority of the registered union ay dito sa Negros. No? By the way, kasamang team, nandito ako ngayon sa Bacolod to attend into some activities here sa Bacolod. But in so far as registered union, dito sa Region 6, meron tayong naitalang at least 657 registered private unions. No? Doon naman sa mga public organizations of public union, we have also more or less 148 registered public unions. No? At of course, iba rin yung union doon sa asosasyon. No? Meron tayo registered at least, marami tayong association dito sa Region 6 and I think in all other regions for the purpose of availing of the benefits arising from our livelihood program. Kaya umabot tayo kasamang team ng at least 13,603 marami registered association. At this point in time siguro pwede kong i-distinguish yung union with association, no? Yes po, RD Popoy.
Kasi kaya na sinabi ko kanina, if the primary purpose of that organization, an organization may either be a union or association, no? Pagka ang primary purpose niya talaga ay for bargaining, collective bargaining and negotiation, yan ay isang union. Union. And plus yung mutual aid and protection. Pag wala yung collective bargaining and negotiation sa purpose of that organization, that is called association. For all other purpose like for mutual aid and protection, they can organize for the purpose of availing of our livelihood assistance coming from DOLE. Apo. Ulitin lang po natin, RD Popoy, no, sa Region 6, meron po tayong 657 registered private unions. Yes. Meron naman po tayong 148 registered public unions at meron din tayong 13,000 registered associations na maaari pong mag-avail ng ating mga livelihood programs and assistance. Yes, kasamang 13,603, no? 603 ang registered associations here in regions. Since RD Popoy, nabanggit nyo po yung collective bargaining agreement na siyang talagang inaasahan ng mga members ng isang union, ano po ba yung kahalagahan nito naman sa kanila at sa employers kung meron man po, RD? Yung tinatawag nating collective bargaining agreement, yan ay isang kontrata, no, na dapat ay respeto ng bawat parties like the employer and the union officers and members. Dahil yan ay isang kontrata, they should faithfully comply with the terms and conditions of that agreement. Ang talagang purpose ng CBA ay nasaguron to have industrial peace. Kasi kung meron na kayong CBA for the period of 3 years and during the lifetime of the CBA, walang mag-i-strike. Dahil dapat irerespeto nila yung terms and conditions under the contract. Meron tayong kontrata, ito na napag-uusapan natin at naibigay na namin sa inyo yung benefits na hinihingi ninyo, and therefore hindi na dapat kayo mag-i-strike. So yan yung isang magandang halaga nitong to execute a CBA, because for a period of 3 years, hindi na sila pwede munang mag-ask ng other higher benefits within a period of 3 years. Of course, even during the lifetime of the CBA, hanggang 5 years, hindi sila pwede mag-strike. Opo. In terms unless of... Yes po, go ahead po, RD Poy. Yun yung general rule, pero kung meron naman niya unfair labor practice like tinatanggal na nila yung mga union officers and members na walang rason, pwede naman sila mag-strike due to ULP, for reasons of ULP. Apo. Ngayon naman po, RD Popoy, in terms of enforcement, kung sakali pong mapatunayan na ang employer ay tumatanggi na magkaroon ng union o on the other hand, hindi naman kinikilala yung union ng manggagawa, meron po bang maaaring kaharapin na parusa yung ating mga employer? Oo, meron nung abilities ng criminal side ng fine labor practice Yes po, RD Poy. RD Poy, nandyan pa po kayo? O naririnig niyo po ba ako, RD Popoy? RD Poy? Yes. Yes po, opo. Sorry, nawala yata yung ating signal. Sige po. Yun nga po, meron talagang liability kasi
yan ay protected right. It's unlawful for the part of the employer to restrict, interfere, or coerce employees to their right to self-organization. So, ibig sabihin lang yan, hindi mo pwedeng i-discriminate mga employees just because of their union activities. You cannot just transfer them because of their union activities, and you cannot discipline them because of their union activities. Pag yan ay legal. Opo. Ngayon naman po, RD Poy, no, kung nais pong humingi ng assistance o mag-report yung ating mga kamanggagawa patungkol dito sa pag-uunyon o sa inyong mga programa at serbisyo sa Regional Office 6, saan at paano po nila maaabot ang inyong tanggapan, RD Popoy? Sa nearest provincial office ng Department of Labor and Employment dito sa Region 6, sa lahat ng probinsya ng Region 6, Iloilo, Bacolod, Aklan, Antique, Capiz, and Guimaras. Pwede silang pumunta. At nasa website din, meron din kaming list of requirements dyan kung paano mag-union. No? At any time, pwede naman silang tumawag sa aming opisina at meron naman kami mga taong handang tumulong at mag-assist sa mga taong nangangailangan. Apo. RD Popoy, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, employers at partner institution dyan sa Western Visayas. Go ahead po, RD Poy. Salamat kasamang team sa oras na binigay mo sa amin para ma-reach out namin ang aming constituents dito sa Region 6. At nais kong ipahayag na meron yung violations on this, pero nila ipagbawal to join labor organizations for the purpose of collective. Of course, yeah, we Okay. Muli maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras, RD Sixto Rodriguez Jr. ng Dole, Western Visayas. At syempre maraming salamat din sa kasamahan nating Labor Information Officer Sir John Mandario na naging katuwang natin para maging posible yung ating panayam kay RD Popoy. More power po sa inyo dyan, RD Popoy, at stay safe po kasi sabi nyo nasa Bacolod po kayo ngayon. At muli mga kamanggagawa, narinig niyo po ang tinig ni Dole Western Visayas Regional Director, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. Para po sa mga kamanggagawa nating nakatutok mula sa Western Visayas, maaari niyo pong bisitahin ang website ng Dole Region 6 sa ro6.dole.gov.ph at bisitahin na rin ang kanilang Facebook page para sa mga latest labor news and updates sa kanilang rehiyon. I-type lamang ang Dole Region 6 sa inyong Facebook search bars. At syempre, katulad ng nabanggit ni RD Popoy, maaari nyo pong sadyain ang iba't ibang provincial offices ng Dole Region 6 sa mga sumusunod na probinsya. Meron po tayong provincial office sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Siyempre, huwag nyo ring kalimutang bisitahin ang Dole Region 6 website para sa kanilang address at contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din po kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-595-8439. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa sa ngalan ng aking mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Tutok lamang po kayo ulit sa susunod na Martes mga kamanggagawa dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 55 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.